Saya ng aming pag-iisip na sa pagbabadya ng malakas na bagyo at sa ambang panganib, hindi mo kami, Panginoon, bibitawan. Nandoon ang iyong pag-iingat sapagkat kami ay taus-pusong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maganap ang kalooban mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Maghari ka, O Diyos, sa puso ng iyong mga lingkod na magpapatuloy na aawit, magpupuri, sasamba, magpapasalamat anuman ang lagay ng panahon, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kapagpala namin ang iyong dakilang pangalan, samahan mo po ang bawat isa at ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming mga puso at sidlan mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ng nag-uumapaw na kagalakan. Salamat po, O Diyos. Patuloy ko pong inilalapit din sa iyo ang aking pong mag-iina na kasalukuyan ay nasa Himpapawid sa eroplano na kanilang sinasakyan pauwi ng Pilipinas, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat sa kanila. Balutan mo sila ng iyong dugo. Let your traveling mercies be upon them, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ito po aming samot hiling sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Sige po, malaya po tayong makakaupo sa presensya ng Panginoon. Unay, nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat sa kabila ng nagsusungit na panahon ay nandiriyan po kayo at hindi natitinag. Patuloy na nagtitiwala na ang Diyos ang siyang may hawak ng ating buhay. Siya ang Diyos na may hawak ng ating kinabukasan. Ang bagyong ito ililipas din. Kaya huwag po tayong magmanahan sa takot. Okay? Sapagkat ang Diyos ay lagi po nating kasama. Tutuloy po natin ang ating pong pag-aaral from struggle to victory. Napakaganda kung titignan po natin na lahat po tayo ng mga tao ay magdaraan sa mga iba't ibang uri ng mga pagsubok, iba't ibang uri ng mga pagdaraanan sa ating mga buhay. Ngunit ang dulo niyan ay katagumpayan. Sapagkat ang sabi ng Diyos, tayo ay kanyang mga anak at tayo ay higit pa sa mananagumpay. We are more than conquerors. So balikan po natin yung ating pong tinalakay noong nakaraang linggo. We discussed or we tackled about how Paul fought his fight, which is the good fight, mga kapatid. Alam naman natin na ang sinasabing good fight ay hindi po nangangahulugan ng pakikipagtunggali na karaniwang batid natin. Ang 2 Timothy, kung titignan po natin ang kanyang cultural context, mga kapatid, ito ay deeply rooted in Greco-Roman athletic and military imagery. Ito ay nakapaloob o ito ay naglalarawan ng panahonan ng Greco-Roman athletic, ibig sabihin ng Greece, Greco, at ng Roman athletic and military imagery. Ano ibig sabihin nun? Ang mga Griego, ang mga Romano, nung panahon na yon ay mahilig po sila sa palakasan or sports. No? Doon po natin nakuha yung salitang Olympics, mga kapatid. At dahil nga, itong si Pablo, kapag siya ay nagsasalita, gumagamit siya ng paglalarawan na yung first century believers, first century Christian believers can relate. Mauunawaan nila yung pong sinasabing authorial intent, kung ano yung nasa loob ng puso ni Pablo, at kapag ito ay kanyang sinulat at kanyang ito ay i-communicate, yung kanyang sinulatan o yung mga taong pagdadalhan o magbabasa ng sulat ay mauunawaan nila kung ano ang ibig sabihin ni Pablo sa mga salita na kanyang ginagamit. Kaya itong salitang fight, I fought, o fight that Paul fought, naiintindihan nila yon dahil alam nila kung paano makipagdigma ang mga Romano. The military system or the military way of
fighting, conquering. So, doon pa lang sa salita na nakakapture na nila ang ibig na ipakahulugan ni Pablo. Talagang nakikipaglaban si Pablo, hindi sa paraan ng paraan ng pakikipagdigma ng mga Romano, kundi ang pakikipagdigma ni Pablo ay sa larangang spiritual. Iyan ay physical. Ginagamit lamang niya ang imagery ng fighting so as to paint a picture or to create an image wherein the audience can fully grasp, maiintindihan po nilang maigi yung nais na ipaabot ni Pablo, kung gaano kahirap ang makipagdigma, kung gaano ang damage o ang magiging kabayaran ng pakikipagdigma. At kung ikaw ay isang kawal, isang sundalo, at ikaw ay naka-enlist bilang isang mandirigma o isang kawal, lalo na sa larangang noon, noong panahon na yun, physical ang combat noon, physical, no? Kung napanood ninyo yung Gladiators ni Russell Crowe, isa siyang general. Oo. Isa siyang general at ang kanyang nasasakupang mga kawal ay marami. At papaano mo palalakasin ang mga kawal na pagod na? Papaano mo palalakasin ang kawal na naiinitan, nabibilad o na-expose sa extreme weather condition, sa lamig, sa gutom, sa hirap? Papaano mo sila bibigyan ng encouragement to stand on their feet and fight? No? Parang ganito. Paano palalakasin ang puso ng mga Pilipino na alam nila na ang bagyo mas malaki pa sa mapa ng Pilipinas? Sasabihin mo, di, okay lang yan. Okay lang yan. Maiintindihan ka kaya ng mga Pilipino pag sinabi mo, okay lang yan. Yung iba nga lumilikas na, okay lang ba yun? So, hindi siya okay. So, kung gagamit po tayo ng paraan para palakasin ang ating kapwa Pilipino sa pagharap sa bagyong ito, face to face. Okay? Anong imagery ang ating gagamitin para maintindihan nila na kahit na sila haharap sa malaking bagyo, mas malaki ang Diyos? Paano mo ilalarawan ang kalakihan ng Diyos sa bagyong ito? Ito po ang pinakamalaking bagyo na kakarapin ng Pilipinas. Ayan. So, gagamitin ko po yung salitang bagyo. Pero bago po yan, siyempre, parang sandaling nabitin yung hininga ninyo. Tingnan po natin itong kasulatan sa aklat po ng mga gawa. Mula sa pagiging relihiyoso ni Pablo, sa kabila ng kanyang malalim na karunungan pagdating sa relihiyon ng Judaismo, sa kabila ng kanyang pagiging matapat, sa kabila ng kanyang pagiging agresibo, sa kabila ng kanyang pagiging hindi lang siya agresibo, kundi talagang hindi matatawaran ang kanyang malalim na pagsunod sa kanyang relihiyon. Ito yung dahilan kung bakit nabuo yung salitang sinabi ni Pablo na kinahabagan ako ng Diyos sapagkat ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa aking kamangmangan. Maaari palang tawaging mangmang ang isang taong matalino sa relihiyon. Maaari palang tawaging mangmang yung taong agresibo sa relihiyon. Maaari palang tawaging mangmang ang isang taong marugdog, talagang sumusunod, talagang isinasabuhay ang relihiyon. Pwede ka palang tawaging mangmang. No? Out of
ignorance. The faith that leadeth not unto salvation. Yun ang sinabi ng Biblia. May pananampalatayang hindi naghahatid sa kaligtasan. And so, tingnan natin yung transformation, yung paradigm shift, or yung mental leveling mental and spiritual leveling up ni Pablo. Kung titignan po natin from Acts chapter 9, that was the very pivotal part of Paul's life. Ang sabi niya doon, kung titignan po natin, punta muna po tayo sa Acts. Sabi doon, meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Yan, masahol pa yan sa bagyo. No? He went to the high priest. Ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan bilang isang Pariseo at dumulog sa kataas-taasang ano ba yung sa Tagalog? Sacerdote. No? Tuloy natin yan, kapatid. And ask him for letters to the synagogues in Damascus. Alam niyo kung may sinagoga, ito po yung lugar na kung saan nagkakatipon ang mga Hudyo upang sumamba. So magkikita-kita doon yung mga Christian at saka mga Judaizers, no? Tingnan mo yung pagnanais ni Pablo. Meron siyang inisyatibo na hindi siya gagalaw nang wala siyang authority. And to you Christians, believers, do you not know that you have authority from God? You don't need to ask letter from God. It was given to you. John 1:12. To them gave he what? The right or the authority and all the benefits included from being a child of God. You are a child of God. May karapatan. Tingnan nyo ang bata. Kapag siya ay nasa bahay at meron silang kasambahay, no offense men. Yan si Earl. Kapag meron siyang bahay at meron silang kasambahay, kahit maliit yan, pwede niyang utusan ng matanda sa kanya. Why? Because he has authority. Gamitin po natin ang ating authority. Do not just be content of knowing you have authority, but in fact, you are not using your authority. Do not just exist, but live. Huwag ka lang mabuhay. Huwag ka lang mabuhay ng ganyan. Do not learn to learn, but learn to apply what you have learned. So that if he found anywhere, any there, to belong to the way, kung makita siya, katulad nito, nagtipon-tipon po tayo. At merong isang Pablo, biglang dumaan dyan, nakita po tayo, nagtitipon-tipon. Mga kapatid, saan po tayo pupulutin? Una sa kulungan, at bandang muli, doon po sa arena. At doon po tayo pakakawalan. At gayon din, pakakawalan din ng mga naglalakihang leon para po tayo ay silain habang sila ay nanonood. Kaya ang mga Romana noon, sanay sila nakakakita ng pinapatay. They don't care. It is just but part of their way of living. No, they are accustomed to seeing people being killed right in front of their very eyes. Kaya nga may gladiators. Gladiators are dispensable. No? Talagang patapon na ang kanilang mga buhay. Kaya nga sabi doon sa gladiator, we who are about to die, salute to the king! Hindi nagsabing ganoon si Maximus Decimus, blah blah blah. Hindi na sinabi yun. Basta tinignan lang niya yung hari, yung emperor. Kaya ang mga gladiators, ito po ay mga taong walang kwenta na ang buhay. Patapon na sila. At kung ikaw ay magwawagi, ang pinaka-reward mo ay bigyan ka ng kalayaan. Pero taglay mo ang mga peklat ng sugat na tinamamo habang ikaw ay nakikipaglaban. At yung mga peklat na yan, mga kapatid, maaaring hanapin yan sa atin ng Panginoon pagharap natin sa Kanya. Kasi ipapakita ni Lord yung Kanya eh. Pagdating natin sa langit, ipapakita ni Lord.
ang butas sa kanyang mga kamay. Sapagkat yun ang sinabi niya kay Tomas. Kilala niyo ba si Tomas? Makain ka na lechon. Kilala niyo yun, Chuck? Kasi baka hindi niyo kilala, pero pag sinabi ko lechon na Tomas, Chuck, capture agad, mga kapatid. Whether men or women, lalaki man o babae, he might take them as prisoners to Jerusalem. Ibibilanggo. Kaya mga kapatid, silipin po natin ang atin pong pananampalataya in the light of the life or the lives of people who were born ahead of us o before us. Yung mga nauna sa atin, lalo na yung kumapit sa pananampalataya, tuloy natin. Sabi doon, as he neared Damascus, on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. So hindi muna nagpakita ang Diyos sa kanyang katauhan, nagpahiwatig muna ang Panginoon sa pamamagitan ng liwanag. Kailangan maliwanagan muna tayong lahat. Sapagkat ang mundong ito ay nababalutan na ng kadiliman. At kapag tayo naliwanagan, anong susunod doon? Yung susunod doon, ayun. He fell to the ground and heard. Tingnan niyo mga kapatid, Nagpahiwatig muna ang Panginoon sa pamamagitan ng liwanag. At pagkatapos ng liwanag, meron ng tinig. Ano sabi ng tinig? Saul, Saul, why do you persecute me? Bakit mo ko pinag-uusig, Saul? Tuloy. Who are you, Lord? Napakagandang tanong sa bawat isa sa atin, sapagkat ang konteksto nito, mga kapatid, maraming tao nung panahon na yun, maraming nanonood sa Olympics at maraming nakakakita ng digmaan, sari-saring tao. At marami silang sinasamba. May mga Kristiyano, may mga hindi Kristiyano, at isa doon si Pablo. Anong sabi ni Pablo? Who are you, Lord? Di ba sabi nila, pareho lang naman yung tinatawagan natin Pareho naman yung nasa taas anong sabi dyan? Who are you, Lord? Sino ka, Panginoon? Huwag po tayong basta maniwala na pag nagbabagi ka ng salita ng Diyos. Brad, pareho lang naman tayo ng sinasamba. Alam mo sa iyong sarili na hindi tayo pareho lang sinasamba. Dahil kung pareho tayo ng sinasamba, magkasama sana tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Bakit kita binabahaginan? Therefore, hindi tayo pareho ng sinasamba. Amen. Hindi tayo pareho ng ating pinagsasandigan ng ating pananampalataya. At sa tuwing makakausap kayo ng mga taong ganyan, siguro pwede nyo nang tanungin, kung pareho tayo ng sinasamba, bakit ako lang ang nagbabahagi sa iyo ng salita? Hindi ba tayo dapat ang nagbabahagi ng salita? Magalang na tanong, mga kapatid. Who are you, Lord? Araw-araw mong tanungin ang sarili mo, Panginoon, sino po ba kayo? Baka kilala mo lang siya sa letra, pero sa likod ng letra, wala ka nang alam. Sumagot ang Panginoon. Ayan, yan ang Diyos na sinasamba ko. Yan, Hindi, balik mo doon, kapatid. Yan. Naman. Yan. Wow. Sabi nga ni Babalu, who are you, Lord? Saul asked. Nagtanong. Si Pablo yan, Isang religyoso, isang matapang, isang matalino, pero ang pinakamagandang tanong na namutawi sa isang religyoso, sa isang matapang, sa isang matalino, ito, who are you, Lord? Sino ka, Panginoon? At siyempre, ang tugon, wala nang paligoy-ligoy pa. I am Jesus
whom you are persecuting. He replied, wow! Yung iba, nagtatanong pa sa mga pastor sino ba ang Panginoon? Si Pablo, hindi Mismong tinanong niya, ang nagpakilala sa kanya. Nakakaingit si Pablo. Hindi ko nakakilala si Jesus sa mga magulang ko Pero alam ko, nagsumasamba ang mga magulang ko. But eventually, the faith that they were born into, that they were familiar with, kinaugalian, kinasanayan, mga kapatid, ang reliyong kinaugalian at kinasanayan ay hindi nangangahulog ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Think about it. Think about it. Not unless you will hear this, I am Jesus whom you are persecuting. At walang mataling tao na magsisasabi, pinapersecute ko ang Panginoon Wala. Alam nila, sinasamba nila ang Panginoon. But who was Paul? He was a Pharisee, defender of the law. No? Kasama niya ng mga mga subscriber, yung mga scribes. Hey guys, if you like this, like and subscribe. Natatawa ako sa apo ko Kwento lang mga kapatid. Itong apo ko, medyo matalino itong si Aaron Nagtampo sa nanay. Ang ginawa, nag-live, nag-vlog. Ang dami niyang sinabi. Sabi niya, I'm getting out of this house. I'm going to transfer to the other house. And guys, we will play a lot of games. Tapos sa dulo ng kanyang vlogging, sabi niya, if you like this video, please like and subscribe. Lalayas siya. Pagkatapos niya, please like and subscribe, sabi niya, Mami, aalis na ako. Lalayas ka, nagpaalam ka sa mami mo. Kaya natawa si Sarah natin po sa video, pag laki-laki ng apo ko, ipapakita ko yan sa kanya. At early as 5 years old, naisip na niya maglayas ng bahay kasi nag-away silang mag-ina, nagkatampuhan. Pero nag-vlog muna siya. That's how wonderful the technology is. Why? What? Okay. I am Jesus. Mga kapatid, huwag kang aalis sa buhay na ito nang hindi mo tinanong yan, who are you, Lord? At huwag kang matitinag hanggat hindi mo narinig ang sinasabing, I am Jesus. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Say amen. Hallelujah. Okay, next. Now get up into the city and you will be told what you must do. Ayan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, you need to get up. Tayo, kapatid, tayo. Tumayo ka. At patutunguhin ka ng Panginoon sa isang lugar at doon ka niya tuturuan pa. At sabi doon, and you will be told. Walang taong hindi alam kung ano ang kanyang misyon sa buhay. Wala. Yan ang sabi, you will be told. Kaya wag mong tanungin ang kapitbahay mo, ano kaya ang gusto ng Panginoon sa akin? Kapitbahay mo, hindi niya alam Tapos tatanungin mo rin. You ask the Bible. Next. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard. Maraming nakakaalam na may Diyos. Maraming nakakaalam na buhay ang Diyos. Maraming nakakaalam na dapat sambahin ang Diyos. They heard the sound, but they did not see anyone. Yun ang problema sa Pilipinas. Alam na may Diyos, hindi nakikita ang Diyos. Amen. Amen. Nung kwenta ng alam mo na may Diyos ko, hindi mo naman siya nakikita. Ikaw ba, pastor, nakita mo na ang Panginoon? Yes. Ano yung itsura ng Panginoon? Kapag sinabi ko ba sa'yo, maintindihan mo?
Walang Kristiyanong hindi nakakita sa Panginoon. We walk by faith, not by sight. Di ba? Hebrew 11:1. The whole of faith. Now faith is being sure. Ang pananampalataya daw ay ang pagiging tiyak. Alin? Tiyak of what we hope for. Tiyak sa ating pag-asa o inaasahan. And certain, batid, of what we do not see. You do not see the figure of Jesus to believe. Dahil, mga kapatid, ultimo, ang mga magulang, mga kapatid ni Jesus, kasama na. Naniwala ba siya ay tagapagligtas? Hindi. Huli na, patay na si Kristo. Nung paniwalaan nila si Kristo, at ang nagpapatotoo, si Santiago, na kanyang half-brother. So nakita ko na ba ang Panginoon? Yes. Yes. At sa tuwing binabasa ko ang Biblia, nakikita ko ang galaw ng Panginoon. And I'm certain of this. I'm very certain of this. Ang lahat ng sumusunod sa Panginoon hindi mapapahiya. Because I am the way, the truth, and the life. Ayan. So dito na po tayo sa Acts chapter 20. Verse 17, from Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, you know how I lived the whole time I was with you, from the first day I came into the province of Asia. Verse 19, tingnan po natin ito. I served the Lord with great humility and with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. Severely tested, mga kapatid. Sobrang pagsubok. Si Paul na nagsabi niyan, ha? Sinabi niya doon sa mga taga-Ephesian, yung mga matatanda doon, kilalanin niyo ako at batid niyo kung paano ako nabuhay o nabubuhay o lumalakad sa pananampalataya during the time, the whole time nang ako ay kasama ninyo. Okay? Sabi doon, mula sa unang araw na pagtungo ko sa lalawigan ng Asya, sabi niya, naglingkod ako sa Panginoon ng mayroong malaki at malalim na pagpapakumbaba. Kasama ng mga luha. At kahit pa nga ako ay lubos at sobrang sinubok ng mga Hudyo. Verse 20, you know that I have not hesitated to preach. Hindi ako nagdalawang isip. Sabi doon, na ipangaral ang lahat ng bagay na magiging malaking tulong sa inyo. Bukas sa publiko o sa maraming tao ang kanyang pagtuturo. At maging sa bahay-bahay, mga kapatid. Gusto nating malaman kung paano to fight the good fight. Ito. Yung lumalakad siya na meron siyang pagtitiwala at walang bumabagabag sa kanyang konsensya ng kanyang ginagawa ay kasama niya ang Panginoon. No? For I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya kong gawin ng lahat ng bagay. Hindi mag-overtime sa trabaho ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Ha? Just train.
yung gusto mong manalangin, katulad kagabi, gumagawa ako ng observation, interpretation, tsaka application. Pero sabi ko, Lord, kailangan ko matulog ng alas 10. So, 10:01, nakahiga na ako. Sabi ko, Lord, pakigising ako ng alas 12. So, ginising ako ng Panginoon, 11:45. So, nag-message na ako sa inyo. Let's now pray. Awit ako kay Lord sa oras. Praise and worship mo na 1 oras. Kasi may oras, may ano na ako eh. Sabi ko, Lord, pagtulog ko mamaya, mag-alas 2 na nung matapos ako eh. So, mga 1:55 yata nung matapos ako. Sabi ko, Lord, matutulog muna ako. Pagigising ako ng alas 5. Kasi itutuloy ko yung pagbabasa ko. Tapos maaga akong pupunta dito sa church para kahit paano makapagpahinga at makagawa pa rin ng outline. At pagkatapos, diretso na ako sa Antipolo. Alam niyo mga kapatid, tapat ang Diyos kahit sa maliliit na bagay. Ginising niya ako. Pagkagising ko, upo ng konti, exercise ng konti para magising ang diwa ko. Hindi na ako uminom ng kape. Kasi alam ko may libreng kape dito sa church. At tapat ang Diyos. Ewan ko lang, masisinginin ako ni Haji doon sa black coffee. Tapos may nagdala ng tinapay. Bagong luto, mga kapatid. Ang sarap ng pandesal. Malutong pa. Ang laki pa ng itlog na. Bakit pa napunta sa pagkain? Kapag meron kang pagkikipagkasundo sa Panginoon, diretso ang Panginoon, seryoso ang Panginoon. Kapag sinabi mong gisingin mo ako, Lord, ng alas 12, gigisingin ka talaga alas 12. Eh, ang sarap manalangin ng alas 12 kasi tahimik na yung lahat eh. O, sarap na pagpupuri ko, kaya doon pala, nag-praise and worship na ako eh. Ang sarap matulog ulit. O, ito ngayon. Yung kasabikan ko, mga kapatid, sineshare ko sa inyo. I know, mahirap manalangin ng ganong oras. But I have found joy in communicating with God with those critical times. Ang sarap yatang matulog. Ay, aircon pa yung kwarto ko, kapatid. Nilagay ko sa number 18. Ano yung 18? Pwede nang mag-snow ang kilay mo. Ang ginawa ko naman, nakapadyama ako, meron akong medyas, meron pa akong kumot. Ay, bali wala yung lamig. Yes! Ay, tuwan-tuwa ang kaluluwa ko. Praise God. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you. Kung meron po tayong dapat na ipipreach, yung bagay na makatutulong sa kapwa natin. Amen. Helpful to you, edification. That's how Paul fought the good fight. Through consistently preaching the word. Punta tayo ng Romans chapter 1. Gusto ko lang i-sideway kayo. Romans chapter 1, 16. Romans 1:16, 17. Magsimula po tayo sa 14. For I am not ashamed. 14. I am obligated both to the Greeks and non-Greeks. Ano ibig sabihin yan? Meron siyang malalim na ano? Ano yung obligasyon? Hindi lang siya obligasyon. Ano yung accountability? Pananagutan. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos na mag-preach, abay dapat ka lang mag-preach. Kung tinawag kang magturo, abay dapat kang magturo. Ay pareho siyang may katawagang ganon. That's why I am obligated. Ginamit niya yung salitang obligated para wala siyang excuse. Inuobligan niya yung sarili niya. No one is pushing him to do the preaching. Sabi niya, I am obligated both sa mga ayaw manampalataya at sa mga nananampalataya. Okay? Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. Doon sa mga may karunungang umunawa at sa mga mangmang na ayaw umunawa. Tuloy. That is why I'm so eager. Ano yung attitude niya pag nagpe-preaching? Meron siyang kasabikan. Eager. Yan ay pinsan ng eagle.
Eager, eagle, magkatunog, di ba? Ay, seryoso ang preaching, napunta sa comedy. Eager to preach. Merong pananabik na magpahayag ng salita ng Diyos. Ano yung salita ng Diyos? The gospel. Ano yung gospel? Mabuting balita ng kaligtasan or evangelion or ebanghelyo. Also to you who are in Rome. Tuloy. For I am not ashamed. Dapat makapal ang mukha mo. At alam ko naman, mga kapatid, sa TLCFCCI, hindi na dapat i-memorize yan. Ha? Makaka-relate tayo dyan, for I am not ashamed. Wala tayong hiya. Tama! Tama? Oh, may tama tayo. Ano ibig sabihin ng not ashamed? Hindi siya nagugulumihanan. Hindi siya natatakot. Diretso ang utak. Hindi siya nagdadalawang isip. Sabi niya, I am not ashamed. Why? Kasi kilala niya ang ipinangangaral niya. Sapagkat yung ipinangangaral niya, ginawa na ng Diyos sa kanya. Ashamed of the gospel because it is the power of God. Yan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kapangyarihan ng Diyos. Ang ating pong binabasa, ang ating pong ipinapahayag. Hindi po ito letra lang. Ito ay may buhay. Ito po ay active, alive and active. It's like a sword. No? A double-edged sword. No? That penetrates the dividing line of the soul and spirit. It can discern the attitude of the heart. Kaya minsan kapag binabasahan mo ng sitas ang isang tao at siya kinukumbikta ng Panginoon, yumuyuko siya. Why? Kapag ang salita ng Diyos nangusap sa puso ng tao, wala kang magagawa kundi sumuko sa Panginoon. It is the power of God that brings salvation, nagdadala ng kaligtasan, mga kapatid. That's why, kung pamimiliin kayo, anong gusto mo? Pro Mac, iPhone 17 o Biblia? Anong pipiliin nyo? At sasabihin ko sa inyo, Pro Mac. iPhone 17. Noong ko yung ng Bible conference, may nagbigay po sa akin ng napakagandang Biblia. Ayun po, leather yan. Mahal po yan kung bibiliin, pero binigay lang po yan. Pero mas gusto ko pa rin ito. Imported to eh. Oh? Pero hindi ko pamibigay yun. I am not ashamed of the gospel because it's the power of God that brings salvation to everyone. To everyone who believes. To everyone who believes and to everyone who will not believe. But you are obligated to preach. Maniwala man o hindi, you do your work. Preach in season or out of season. Kaya puntahan nyo si Marco Season para may kasama. First to the Jew. Ano yung mga Jew? Religyoso. Hindi ibig sabihin tao lang. First to the Jew. Sapagkat ang Jew ay tali sa kanilang pananampalataya. You need to preach to them. Sapagkat ang salita ng Diyos ang may kapangyarihang magpalaya sa mga tao na tatalian ng kanilang hidwang pananampalataya. Then to the Gentile, tayo yun. Ladies and gentlemen. Parang ganun. Next. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Sa mga salita ng Diyos, ang katuwiran ng Panginoon ay naipapahayag. At napakapalad mo kung ikaw ang gamitin ng Panginoon bilang instrumento na magpahayag ng katuwiran ng Diyos. Sapagkat mapalad ka, sapagkat ikaw ay tinuring na matuwid ng Panginoon. You are justified. And you are clothed with God's righteousness. And that's why the enemy will accuse you. Le! Kasalanan ka! Ikaw, Dan! Salbahin ka talaga ng bata ba? Kasabihan naman ni Bal, hindi, pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi! Bukas gagawa ka naman ng kasalanan. Guguluhin ka ng kaaway. The devil will not relent
Hindi siya magpapahinga. Hindi siya mag-aatubili na araw-araw ay bombahin ka niya ng mga kasinungalingan. Hindi ka napapakinggan ng Panginoon. Sino bang matuwid? Wala namang matuwid, di ba? Di ba sabi ng Bible? No one is righteous. No, not one. Alam ni Diablo yung Biblia eh. Mas marunong pa nga sa sa'yo sa Bible lang eh. Memorization eh. Di ba? A righteousness that is faith from first to last. Magsimula ka sa pananampalataya, magtapos ka sa pananampalataya. Amen. Ganyan lumabang si Pablo. Ganyan ipinakita ni Pablo ang kanyang marubdob na pagtitiwala sa Diyos at sa mga salita ng Panginoon. From first to last. Kaya mamamatay na lang siya, Diyos pa rin, si Kristo pa rin. Doon tayo pupunta mamaya, mga kapatid. Just as it is written, the righteous will live by faith. Ang mga makatuwiran ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tuwid na pananampalataya. Balik po tayo doon sa Acts, chapter 20. I served the Lord with great humility, with tears, although I was severely tested by the plots of the Jews. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and in faith in our Lord Jesus. Kung meron dapat ituro sa iglesyang ito, sa simbahan ito, sa bahay-sambahan ito, wala man kundi ang pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoon. At walang itataas dito kundi ang Panginoong Hesus lamang. I have declared, pinangaral ko sa mga Hudyo at sa mga Griego na sila ay magbalik loob sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi at ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. And now, compared by the Spirit, ang Espiritu Santo ang nagsabi kay Pablo, I am going to Jerusalem not knowing what will happen to me there. Tinig ng banal na Espiritu ang nagsabi kay Pablo, bumalik ka sa Jerusalem. Ano ang Jerusalem, mga kapatid? Yan ang lugar na kung saan umalis ang mga disipulo. Bakit? Threaten lang kanilang mga buhay. At ngayon, sasabihin ng banal na Espiritu, bumalik ka doon. If you don't have the heart and you don't have the spirit of Paul and the keen ears of listening to the voice of God, baka sabihin mo, baka hindi yung Espiritu nagsabi sa akin yan. Pero malinaw na sinabi dito, and now compelled. Pag sinabing compelled, meron pong nagtutulak sa kanya. From the outside. Pero pag sinabing impelled, from the inside. I'm going to Jerusalem not knowing, hindi niya batid ko ano mangyayari sa kanya. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardships are facing me. Pero sinabi ng banal na Espiritu na sa bawat lungsod na pupuntahan mo, ang naghihintay sa iyo ay paghihirap at pagkakakulong. Kung ikaw si Pablo, pupunta ka ba? Ikaw nga si Pablo. Kung hindi ikaw si Pablo, pupunta ka ba? Bagyo nga lang eh. Wala pa nga sa bilya ko eh. Nabawasan na tayo eh. Makulong pa kaya? Ay hindi ko naman po dinidisregard yung kanilang paghahanda. No, samahan po sila ng Panginoon sa kanilang paghahanda. Samahan din tayo ng Panginoon sa ating pagsamba. Okay? Prison and hardships are facing me. That's why ang title po natin, From Struggle to Victory. Hindi ko ipinapanalangin na lahat tayo magdusa. No. But eventually, the life of a Christian is a mixture, halo ng blessing and suffering. And all depends on your attitude. When you are suffering,
but you are looking to God, that suffering will be converted and will turn into blessing. Amen. At yung blessing mo, kapag hindi ka na nakatingin sa Panginoon, that will in turn be your curse. Amen. Diyan po ba kayo? Amen. Parang hindi na tayo nagkakaintindihan, mga kapatid. Ako pa energetic na dahil nakakain ng 3 pirasong pandesal na may kasamang itlog. At meron pang peanut butter. That's why I feel better this morning. Are you feeling better this morning? Yes. Nakakain ba kayo ng peanut butter? Oh, hallelujah! However, sabi niya, tingnan ko, verse 24, ha? However, I consider my life worth nothing to me. Hindi ko ibig sabihin gayahin mo eksakto letter for letter yung sinabi ni Pablo. Yun ang salita ni Pablo. Si Pablo yun. Si Pablo yun. Pero sinasabi lang ni Pablo, yan ang laman ng puso niya eh. However, I consider my life worth nothing to me. No? Kumbaga, hindi niya kinakatakutan ano man ang kasapitan niya doon sa patutunguhan niya, sapagkat alam niya na ang banal na Espiritu ang nagdala sa kanya doon. What in the world that Paul can be afraid of, knowing that the Holy Spirit was the one who told him to punta-punta there? Pagka nagtutuloy-tuloy yung English, pero kailangan, ayun, punta-punta there. Kaintindihan tayo. Magkaintindihan tayo. Ha? No? However, that of what? Ha? My only aim, ang tangi ko lang hangad, is to finish the race. Saan man tayo dalhin ang bagyong ito? Mga kapatid, 2025 pa lang. Sa tingin niyo ba, wala nang malaking bagyo dati sa 2026? Tapos yung buong takot mo, binigay mo na sa 2025? E ba paano 2026? Nangangahulong ba, wala na kayong takot sa bagyo sa 2026? Oh, come on. Come on, man. It is not true. Right? Ano sa Tagalog, right? Di ba? Oh, kanan, right. Tama. My only aim, yan po bang aim natin? To finish the race and complete the task the Lord has given him. Ayan ang sinulat ni Pablo. The task of testifying to the good news of God's grace. Pinapakinggan ko yung patotoo ni Grace. Kasi the Lord has given her grace. Pero ang pangalan niya, May. Ay, November na tayo ngayon eh. Malapit na December. Sabi niya, pinagpala sila ng Panginoon. Mga kapatid, how I wish, how I pray, na yung pagpapala ni May ay maging pagpapala niyo rin. I don't know whether it's financial, emotional, relational, social, psychological, but the whole of it is simply blessing from God. Now, tell me, is this typhoon not a blessing to us? Blessing. Kailangan lang matino ang pag-iisip mo. Dahil walang matinong pag-iisip na tao magsasabing, di, pagpapala ang bagyong ito, tatakot ka nga eh. Pagpapala ba yan? How to face storm in your life? Go back to the gospel. Remember, the disciples got into the boat and they rowed. Ano yung road sa Tagalog? Kalsada, di ba? Road. Ano sa Tagalog ang road? Gumaod. No, road. Rowing. Road. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Di ba? Ano si Balo? Hindi siya makatawa kasi laking tao eh. Pangit naman yung malaking tao, laki ng mahalaka ka kaya. Siyain na lang kita dyan. Madaling araw, patutulog ang Panginoon. Ang sarap ng tulog ng Panginoon. Nananaginip siya kumakain sa 3 pirasong pagdisal.
Ginising siya ng isang alagad, Panginoon, lulubog na po tayo. Marami na pang tubig sa bangka. Tumayo ang Panginoon. Hinarap yung nagngangalit na panahon. Tumigil ka! Ay nagulat yung masamang panahon, ay bumait eh. Tumigil niya. Pagkatapos niyang sansalain ang mga elemento, hinarap niya ang kanyang mga disipulo. Nasaan ang inyong pananampalataya? Simpleng tanong, pero sinibat sila ng tanong na yon. What a simple gesture from God. Actually, sinaksak-saksak sila ng salitang yon. Where is your faith? Hindi sinabing wala kayong pananampalataya. Ang tanong nasaan? Sabi sa takot pa ng tao, nawawala ang pananampalataya eh. Di ba ito nangyayari ngayon? Takot na takot! Paano bang ito na lang yung huling bagyo? Diyos ko! Marami pang bagyo! Eh lang wala kang bigas sa bahay, bagyo na eh. Tapos may sakit ka pa. Dadating pa yung mga maniningil, yung mga Judiths. Tapos makaka-receive ka ng message sa, a friendly reminder. Ginawa mo lang kaibigan, tapos bandang huli, tinretan ka na. Kapag hindi ka nagbayad, puputulan na kita! Nung simulang makilala ng kapatid na Pablo ang Panginoon, nabago ang kanyang pananaw sa buhay. Mga kapatid, kilala ba ninyo nakilala ninyo na ba ang Panginoon? Nabago na ba ang inyong pananaw sa buhay o ganun pa rin? O balik pa rin guys sa chapter 9 ng Acts. Wala namang problema doon. Kaya nga nandyan niya, kaya nga Acts. Ano ibig sabihin ng Acts? Palakol, di ba? Papalakolin kita. Hindi ka matino, Acts! Okay, tatawa-tawa kayo. Di ba magkatunog yung Acts at Acts? Pag sinabing Acts, progression yan, progressive yan. That's why ang church was founded in the book of Acts. And until now, existing and living. Gawa. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. And complete the task the Lord has given me. It is also my prayer that when the time comes, when He is about to call me, I have done that already. Completed the task. Fight or fought the good fight. Complete the task na sa akin lang binigay. The task of testifying the good news, and I'm testifying to you right now, ladies and gentlemen, brothers and sisters. This is the good news. The Lord died for us. The Lord loved us. The Lord suffered for us. The Lord forgave us. The Lord was buried for us. And the Lord promised us that for the second time, He will come back and receive us into His bosom. Next. Ang masakit. Bago siya nagpaalam kay Timoteo, nagpaalam muna siya sa mga matatanda sa Ephesus. Bakit laging Ephesus? Diyan po ang pinakamahirap na sinapit ni Pablo. Diyan siya nagulpe. Riot in Ephesus. Biro, 2 oras silang, Artemis is great! Artemis is great! Artemis is great! 2 oras yun, tuloy-tuloy. Sabi ng mga lingkod, Pablo, huwag ka munang pumunta doon. Ako, gugutahin ka. Huwag kang pupunta doon. Parang awa mo na. Ayaw pa nga niyang patigil. Kaso nga lang, marami nagsabi, huwag kang pumunta, please. So, hindi siya nagpunta. Pero 2 oras, nagsisigaw ang, Artemis is great! Artemis is great! Anong dala ni Pablo? Magandang balita ng kaligtasan. Pero hindi siya tinatanggap.
Si Pablo yan, no? At muntik pa siyang gawing Diyos. Si Apollos, ang tawag nila Zeus. Ang tawag kay Pablo ay Artemis. Hermes. Sino ba yung Hermes? Yun po yung may pakpak dito sa paa. Sa Greek mythology, nagdadala ng mabuting balita o balita. Kaya ang tawag kay Pablo. Si Apollos naman, dahil magaling siya, ginawa siyang Zeus. Kaya sabi ni Pablo, Sus Santa Maria Joseph, ano bang ginagawa ninyo? Walang natawa. Hindi nakuha. Kung ano pa yung nakakatawa, hindi kayo natawa. Ewan ko sa inyo. Okay. Verse 26. Talon po tayo. Talon po tayo. Ayan. Therefore, I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. For I have not hesitated. Again, sinabi niya, for I have not hesitated. Hindi po siya nagdalawang isip. Walang pag-aagam-agam, walang pagtatalo-talo sa kanyang isip at sa puso. Hindi po siya nagdalawang isip. Walang anumang pumigil sa kanya alin to proclaim to you the whole counsel of God or the whole will of God. Pag masakit ang sinasabi ng Biblia, huwag kang gumamit ng salita na iikutin mo ang katotohanan para ibalibag sa mga kapatiran para hindi sila magtampo sa iyo. You are not a good preacher. The Bible meant what it says. And it says what it means. I have not hesitated to proclaim. His life revolves church planting, mission, proclaiming, teaching, and shepherding. Doon umiikot ang buhay ni Pablo at ang lahat ng iyon involves sufferings. Walang magulang na hindi nahihirapan sa pagpapalaki ng kanyang anak. Kaya masakit kapag sinabi ng mga anak na ang hirap talaga magpalaki ng magulang. Mga walang utang na loob. Next. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Kaya yung mga kapwa ko, mga lingkod, mga elders and deacons and assistant pastors, overseers, made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Hindi po si Bishop Fred na nagtatag nito. Binili po ito ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo. At salamat sapagkat meron po akong katuwang. Because later on, I will be called again by God. Maybe in other place, maybe in heaven. I'm sure of that. But ahead of time, sinasabi ko po ito sa inyo. Next. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Yan pong sinabi niya sa Acts. Punta na po tayo sa 2 Timothy chapter 4. Verse 1. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Kanino yun? Kay Timothy. Next. Preach the word. Be prepared. In season and out of season. Wag po nating imarka yung out of season, in season or out of season. Yung nasa taas po ang markahan natin. Be prepared. Bakit ka mag-be-prepared? Kailangan mo dahil anong gagawin mo? Correct, rebuke, and encourage. The whole archipelago, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, is covered by this massive storm. First ever in the history of the Philippines that we have this kind of storm.
At lahat ng tao nakatingin sa storm. Wala na kay Lord. Paano kung dumating ang Panginoon ngayon? Ang pinaghandaan mo bagyo, hindi pagdating ni Lord. Correct, rebuke, and encourage with great patience. Yung gusto mo ng daguhan ng Biblia, lalo to makapal. Para magising sa katotohanan, pero ang sabi doon, patience. Kaya kailangan ko maging doktor para magkaroon ako ng maraming patience. Mga kapatid. Kayo, mukhang kailangan nyo ng maging doktor din. Kasi nauubusan na kayo ng patience. Ano bang ibig sabihin ng patience? Pasensya lang ba yan? Mga kapatid, kapag sinabing patience, nakapaloob yan yung denying yourself of what? The pleasure of being angry. Galit ka na asar ka na Ang tigas na, ang kapal naman ng, naku, simpleng-simple lang tayo tinuturo, hindi mo pa maintindihan, bobo ko talaga, bobo. Kaya nawalan ka na ng pasensya. With great patience and careful instruction. Preaching and teaching are two different things. Okay? Preaching is proclaiming, while teaching is giving instruction. So, ginagawa yun ni Pablo at the same time. Preaching and instructing or teaching, mga kapatid. Next. For the time will come, darating ang panahon, ito na po yan, mga kapatid. The time will come when people will not put up with sound doctrine, tamang aral. Instead, to suit their own desires. Kailan ba ako nag-umalis? Saan ba ako napunta nun? Iba na pala ngayon ang trend ng mga kababaihan, no offense meant, no, lalo sa mga kabataan. Saan ba ako nagpunta nun? Nagulat, hindi, sa ano pala, sa UP Town. Dahil nag-date kami ni Esel. Kasi sabi niya, pa, mukhang hindi na tayo lumalabas. Sabi ko, sige, labas tayo, punta tayo UP Town. Kain kami sa Nonos. Sarap ang pagkain ng mga kapatid. Nung pag-upo ko, nagmamasid kasi ako sa mga tao. I love to watch people watching, no? May nakita akong babae, meron pong hikaw dito sa ilong. Nasa Biblia naman yon. Di ba si Rebecca, nung dumating si Eliezer, nilagyan niya ng hikaw sa ilong si Rebecca. Ginto yun. Gano'n kakaganda si Rebecca at bumagay yung gintong hikaw sa ilong. At nilagyan pa niya ng pulseras. Di unang babae, nakita ko meron siyang hikaw dito. Nung mag-jingle ako, nakita ko yung babae, may hikaw din sa ilong. Meron pang nakasabit dito sa labi. Sabi ko, Lord, anong nangyayari sa mukha ng mga kababaihan namin ngayon? Ang dami ng Christmas tree. Ang dami palamuti. Nako, mga kabataan, wag kayong papasok sa church na ito na merong gano'n. Palalayasin ko kayo. Baka masabitan kayo ng susi kapag kamalang kayong key holder. Aba, meron dito. Parang nawala ako pansamantala sa mundong ginagalawan ko Nasa na ba ako? Nasa Mars na ba ako? Napansin ko lang naman. Napag-uusapan lang naman. Okay. Yung mga mukhang yan, okay na ako dyan. Please. Okay na yan. Tanggap ko na yan. Buong puso kong tinatanggap yung mga pagmumukhang yan. Huwag nyo nang dagdagan. Kung maghihigaw kayo, dito na lang, please. Kung pulseras dito. At kung anklets dito. At kung kwintas naman dito. Huwag na kayo maglakay dito sa labi. Anong tawag dito sa labi? Anong tawag doon? Yung may nakasabi dito sa labi. Yung sa ilong may tawag doon nakalagay sa Biblia. Pero yung nakasukbit dito sa labi, Diyos ko po, para kang yung baka na nilagyan ng, ano tawag doon? Yung sinusuotan ng lubid. Nakalagay, hahatakin ka para madali ka sumunod. Huh? What in the world is happening to us? But anyway,
Doon pa lang sa bagay na yan, pero ito mas mahalaga. For the time will come when people will not put up with sound doctrine, tamang aral. Instead, manapa, to suit their own desires. Nais, nasa, they will gather around them with a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Look at your Facebook, look at your Messenger or TikTok or Instagram. Ang daming nakalagay doon. All for motivation, all for wellness. Mga kapatid, wala pong masama kung tutuusin. Pero at the same time, nakatingin tayo sa mga bagay na skin deep. What is the importance of being rooted with the sound doctrine? Ano kahalagahan ng alam mo ang tamang aral, tamang doktrina? Ang tamang doktrina ang magtuturo sa iyo ng tamang uri ng pamumuhay. No? Orthodoxy and orthopraxy, or in practice. Hindi na sila makikinig ng pagpapahay ng katulad nito. Ano papakinggan nila? Yung mga motivational speeches. Now, you can do this, you can do that. What your mind can conceive, your body can achieve. Mga kapatid. At hindi lang yan, number of teachers. Dito sa pastor, marami ng kulang. Pero sa maraming teachers ng motivation, umaapaw, mga kapatid. Pastor, kulang na. Kaya nga ako'y nananawagan, magkakabit pa nga po ako doon sa labas wanted, pastor. Basic salary, 4,000 monthly. Okay? Duties and responsibilities. Wake up early in the morning, pray. When you get up in the afternoon, pray. When you walk, pray. When you lie down, pray. Ano pa? Do Bible studies 24/7. Meron pa kayo mag-a-apply? No housing. No insurance. No benefits. Only promise. Pati ko nakatawa na rin sa patawa ko Walang mag-a-apply. But look at the heart of Paul. Siya po ang gumagastos sa sarili niya. Marami nagbibigay, pero yung binibigay sa kanya, dinidistribute niya sa mga churches. Next. They will turn their ears away from the truth. Ilalayo nila ang kanilang pakinig or pananampalataya sa katotohanan at sila ay babaling sa mga ano. Ano ba yung myths? Ano ba yung myths sa Tagalog? Alamat. Alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang babae, inuutusan ng nanay. Pinya! Oh, hanapin mo nga ang sandok. Wala po, hindi ko makita Nainis ang nanay. Sana magkaroon ka ng maraming mata. At boom! Nagkaroon siya ng maraming mata. Ang tawag sa kanya ay pinya. Verse 5. But keep your head in all situations, endure hardship. Ayan. Or struggle. Endure. Ano ibig sabihin ng endure? Magpakatatag ka. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Next. Ito na. Yung pamamaalam niya sa Ephesus kanina, o nung mga nakaraang araw, ito na personal niyang sinabi na ngayon kay Timoteo. This is a more personal letter to his son in the faith, which is Timothy. Sabi niya, for I am already being poured out like a drink offering. Mga kapatid, siya'y nakabilanggo sa Roma at alam niya, at any given time, papatawa na siya ng parusang kamatayan. Kaya sabi niya, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Malapit na akong pumanaw. Next. Ito na ngayon yung 7.
nabuo ang salitang yan doon sa mga binanggit natin, mga kapatid. Ito na tayo ngayon. I have fought the good fight. Sabi niya, I serve, for you know that I have served the Lord with clear conscience, with deep humility, and with tears in my eyes. That's how Paul fought a good fight of faith. Sabi niya, I have finished the race. Paul had completed the specific ministry and mission that God had set out for him, enduring to the end of his life's course without quitting. The goal was not just to run, but to run with endurance and according to the rules, to receive an imperishable crown, which is a heavenly reward. Yon ang motivation ni Pablo. Yes, masasaktan siya. At alam niya na yon. Dahil sa chapter 9 ng Acts, sinabi na yon. Ipapakita ko sa kanya kung gaano siya maghihirap para sa akin. Struggles. And the Lord disclosed that to Paul when God showed himself to Paul, when God spoke to Paul at the road of Damascus. Kaya sabi niya, I have fought the good fight. Wala pong pag-aagam-agam. Sinabi niya, lumaban ako sa mabuting uri ng labanan. Tumakbo ako. Tinapos ko ang aking takbuhin. At panghuli sinabi niya, ipinanatili ko ang aking pananampalataya. Anong ibig sabihin niyan? Integrity and stewardship. The faith refers to the body of gospel truth and sound doctrine entrusted to him. Keeping it, ipinanatili niya yon, meant guarding this message from corruption and false teachers, living it out consistently, and passing it on intact to the next generation, which is Timothy. Meron siyang ipamamana kay Timothy. Kaya sinabi niya doon sa chapter 3 verse 10, pakilagay kapatid. 2 Timothy chapter 3 verse 10. You, however, ikaw sa makatuwid baga, know all about my teaching. Kay Timothy yan. Alam mo lahat ng aking mga pagtuturo, ang uri ng aking pamumuhay, ang aking layunin, ang aking pananampalataya, ang aking pagtsatsaga, at ang aking pag-ibig, higit sa lahat, ang aking pagiging matatag. Ipinakita ni Pablo ang uri ng buhay ng isang lingkod ng Diyos at wala siyang itinago kay Timoteo. At kahit pa nga siya'y mamamatay niya, ipinapaalala pa rin niya kay Timoteo ang lahat ng pagdadaanan ni Timoteo sapagkat yun ang dinaanan ni Pablo. Hindi para siraan ang loob si Timoteo, kundi para ihanda ang kalooban ni Timoteo. Dahil siya, daraanan niya ang pinagdaanan ni Pablo bilang isang totoo at matibay na lingkod ng Diyos. Mga kapatid, maaaring hindi lahat kayo ay magiging pastor. Dahil sabi po ng James chapter 3 verse 1. Hintayin po natin. At mukhang tinamaan na ng bagyo. Ayun na. Santiago 3:1. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that what we who teach will be judged more strictly. Akala nyo masarap magsalita dito? Akala nyo masarap magturo? Kasi sikat, ikaw nasa spotlight. Mga kapatid, ang pinakadulo, judge more strictly. Pag kayo nailigaw ko sa pananampalataya, sisingilin sa akin ng Panginoon ang inyong dugo. Dahil ako naging sanhi ng inyong pagkakaligaw. Eh sinabi ko naman sa Panginoon, Lord, mukha yatang unfair. Eh paano kung sila ang naging sanhi ng aking pagkakaligaw? Sisingilin mo rin ba sila? Ba't ayaw niyo sumagot, mga kapatid? Kaya ipinamamani ko sa inyo, mga kapatid, bagamat meron kayo nababasa sa screen, bagamat sinasabi ko to mula sa Biblia, pero yung paraan ng pagpapaliwanag ko, ibang usapan na yan. Huwag niyong paniwalaan agad-agad. Kayo ay maging mabuting Bereans. 17:11 ng Acts. Na sinusuri ang lahat
ng kasulatan at binavalidate ang sinasabi ng pastor. Yun po ang inyong gampanin. Hindi lang makinig, kundi saliksikin. For this book of the law shall not depart from your mouth. Meditate. Alam niyo ba kung gaano katagal ang nakukonsumo na nagme-meditate ng salita ng Diyos? At least 2 hours. Meditation yun. At least 2 hours. Para unti-unti pumasok yung kapahayagan ng Panginoon. At kung ang attitude mo, madali kang maboard. Kaya wag na wag kayong papayag na kayo ikunin ng isang kumpanya na board member. Kasi maboboard kayo. At yan pa ba kayo? Nung bang nagsasalita si Bishop, naalala niyo ko ba yung bagyo? O at least na-concentrate kayo sa salita. O ngayon, naalala niyo na yung bagyo, di ba? O nga, no? Ay, Diyos ko, may bagyo. Pastor, tapusin mo na para makapag-prepare kami. Mga kapatid, walang bagyo nagtatagal. Pero ang takot, pwede. Depende yan sa inyo. Kasi hindi kayo iiwan ng takot. Kaya nga binagpabawal sa Biblia ang pagkatakot. Maliban lang sa banal na pagkatakot sa Panginoon. In closing, ano ang pinakabuod ng mensahe ng 2 Timothy? In its cultural context, mga kapatid, 2 Timothy is Paul's triumphant and final declaration of a life well lived in service to Christ. Ito yung kapahayagan ni Pablo at ipinapakita niya kung paano ipamuhay ang buhay mananampalataya. Saan? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagtatagumpay. Walang Kristiyanong talunan. Ang lahat ng Kristiyano ay binibigyan ng katagumpayan ng Panginoon. Amen. It is a powerful example of perseverance. Nagpapahayag ng magandang halimbawa ng pagpupunyagi, pagpapatuloy, and integrity under extreme struggle or trials or anything. Nasa ilalim. Nagpapatuloy siya at meron siyang integridad. No? Designed to encourage upang ito ay magbigay ng mabuting halimbawa kay Timoteo na siya ay himukin. At lahat ng mga mananampalataya katulad ninyo mga kapatid, to remain steadfast, hindi natitinag, remain steadfast in their own spiritual journey. Lahat po tayo ay manlalakbay, knowing an eternal reward awaits those who finish their course faithfully. Nawa ay magsipagtapos po tayo ng maayos, matagumpay. Nagawa po natin ang ating misyon, nagawa po natin ang ating mga gampanin nang meron pong buong pagtitiwala at buong kagalingan. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay